Mga kapuso, narito na tayo sa episode 12 ng asawa ko araw ng Huwebes. Umiiyak itong si Tori, inaayusan nga ni Jordan, nilalagyan niya ng pang-ipit sa buhok. Ayun pala, inaantok na yung bata kaya pala walang tigil sa palahaw ng iyak. Ngayon bigla naman dumating itong si Shaira at tinulungan nga si Jordan. Sabi niya, sige ayusin natin ha. Lagyan natin ng pang-ipit yung buhok mo. Teka lang, merong regalo si Tita Shaira sa'yo. Eto oh. Ang ganda oh, stop toy. O paano Jordan, iakit ko muna si Tori ha. Salamat Shay. Ngayon napapaisip si Jordan. Bigla na lamang niya kinuha yung picture frame nilang mag-aama. Naalala niya yung honeymoon nila ni Christy. Hindi naman madali talaga makalimot di ba? Dahil asawa niya namatay. Tapos namimiss niya, di ba? Hanggang ngayon pa rin kasi naungulila pa rin siya. Hanggang sa mga ilang minuto, bumaba na si Shaira. Sabi niya, kamusta si Tori? Ayun, napatulog ko na. Inaantok lang pala, kaya walang tigil ng pag-iyak. Shay, maraming salamat sa pagpunta mo dito. Biruin mo, day off mo ngayong weekends, pero nandito ka pa at naging babysitter na rin ni Tori. Naku, wala yun, Jordan. Free naman ako ngayon sa malit na bagay lang. Ngayon eto na, inaayos na ni Christy yung higaan. At syempre pinuntahan siya ni Leon. Sabi ni Leon, alam mo Christy, nandito ako para magpasalamat sa'yo. Maraming salamat kasi kinomfort mo yung anak ko, si Billy. Tama naman siya Dapat maramdaman niya na nandito ako sa kanya bilang ama niya. Kaya nagpapasalamat ako dahil ayun, sinamahan mo si Billy, dinamayan mo yung anak ko. Ngayon eto na, sabi ni Jordan, alam mo Shay, maraming salamat ulit sa pag-aalala sa amin, sa pag-aaruga kay Tori. Kahit alam ko na istorbo ka sa trabaho mo, pupunta ka pa dito. Sabi naman ni Shaira, hindi ka na iba sa akin Jordan. Wala yon, okay lang sa akin. Kung gusto mo, every weekends pumunta pa ako dito para mag-alaga kay Tori. Alam mo naman na napamahal na siya sa akin, parang anak ko na rin siya. Alam mo kasi siya para kasing napaka-overwhelmed para sa akin kasi dapat ang gumagawa nito si Christy, pero yun nga, gano'n nga naging kapalaran niya, wala na nga siya rito. Kaya imbis na siya ang mag-alaga kay Tori, ako, sabi naman ni Shai, alam mo Jordan, sa umpisa lang naman yan kailangan mo na matinding adjustment. May mga bagay talaga na dapat natin matutunan, gaya na lamang sa pag-aalaga mo sa anak mo. Pero gayon pa man, hanga ako sa'yo at nakikita ko naman na talagang sobrang mahal mo si Tori at magiging isang mabuting magulang ka para sa kanya. Alam mo ba, Jordan, hindi lang naman more than friends yung namamagitan sa ating dalawa. Yung tingin ko sa'yo, masigit pa doon. Kasi ang totoo niyan, Jordan, may pagtingin ako sa'yo kahit noon pa. Nung kayo pa ni Christy, alam ko hindi ko mapapantay ng asawa mo or hindi ko kayang pantayan yung ginagawa niya bilang ina ni Tori. Pero kapag dumating yung panahon na maging partner mo ako, pangako ko sa'yo, pangangalagaan ko si Tori at mamahalin ko siya. Gagawin ko yung best ko para maging partner mo. Tapos sinalikan niya na si Jordan, no? Nagkaroon na siya ng pagkakataon, nag-take advantage siya, diba? So, siya yung nag-first move, siya yung nagsabi ng feelings niya sa lalaki. Sabi niya, no, kahit ano man ang mangyari, kahit ano man ang gawin mo, basta nasabi ko na yung feelings ko para sa'yo. Ngayon, may nangyayari din kina Christy sa kay Leon, no? Nagsiping na naman sila ngayong gabi at tuloy na nga iniga si Christy dito sa kama. Ngayon, sabi naman ni Christy sa isipan niya, titiisin ko ang lahat ng pambababoy mo sa akin. Kahit ilang taon pa ako mamalagi dito, ilang panahon, magpapalakas muna ako. At kapag dumating ang araw na okay na ako at kaya ko nang lumaban, doon ako tatakas. Saka ako kayo iiwan. Sige, gawin mo lang to sa akin. May hangganan din to, sabi ni Christy. Sumunod na araw, kinuusap siya ni Carmen, si Jordan. Sabi niya, Jordan, kamusta yung girlfriend mo? Ma, paano niyo po nalaman? Paano niyo po nabalitaan yan? Binalita sa akin ni Meldy. Ano pa nga ba? Alam mo, kwento niya sa akin. Kung noon, bibihira lang ditong matulog yung babae mo. Kapag ginusto lang, pero ngayon, napapadalas na yung pagtulog niya sa loob ng pamamahay mo. Ang sa akin lang naman Jordan,
Ganito ba yung values na makikita ni Tori? Ha? Anong sasabihin mo sa anak mo? Sabi naman ni Jordan, Ma, masyado po akong bata si Tori para mag-gets ang mga bagay-bagay. Saka hindi naman nung siya magtatanong ng ganun. Tama ka. Hindi nga siya magtatanong ng ganun kung bakit nakikita niya na nagyaya ka pa, naglalampungan kayo ng babae mo, ng girlfriend mo. Kasi masyado pang bata si Tori. Pero ang sa akin lang, lalaki ang anak mo na makikita niya na may kasama kang ibang babae na hindi pa kayo kasal. Hindi mo naman asawa. Diba? O may connection kayo, mahal mo siya, nagkamahalan kayo. Pero lalaki yung bata na magiging ganun yung makakasanayan niya. Ganun ba ituturo mo? Sabi ni Carmen. Sabi naman ni Jordan, Ma, nagmamahalan po kami ni Shaira. At saka may plano naman po kami sabihin sa inyo eh. Pupunta ho kami para sabihin sa inyo kung ano man yung namamagitan sa amin, kung ano man yung may relasyon na meron kami. Saka wag ko kayong mag-alala. Hindi naman po namin pababayaan si Tori. Kasi nga sabi nga ni Carmen, kung hindi pa dahil kay Melody, hindi ko malalaman na may relasyon kayo. O wala kang balak na sabihin sa akin. Sabi niya, no? Ngayon, makalipas ng 4 na taon, malaki na nga si Tori. Nag-celebrate siya ng kanyang birthday at talagang marami mga bisita, marami siyang mga kalaro na pawang mga bata din. At naging engrande yung kanyang birthday party. Tuwang-tuwa naman kasi marami nagmamahal sa kanya. Ngayon sabi naman ni Jordan, happy birthday anak. Ihipan niya na sana yung birthday cake, yung candle. Ngayon meron isang batang babae doon na nagsabi sa nanay niya, sana mami, ganito rin na maging birthday ko. Ngayon inawat siya ni Shaira, sabi niya, oops, baby, mag-wish ka muna. Yun. Tapos sabi naman ni Tito Jeff niya, sabi, Tori, pwede bang sabihin mo sa amin kung ano yung wish mo? Sabi ni Tori, ang wish ko po, sana lahat po ng mga pangarap nyo is matupad. Yun, talagang mabuting bata si Tori, no, napalaki siya ng maayos. So, sabi niya, dinagdag pa ni Tori, and wish ko din na sana magkaroon na ako ng mami. Sabi niya. So, nagkatitigan si Shaira saka si Carmen. At nagkatitigan din sila ni Jordan, di ba? Kasi nga, magkarelasyon na sila eh. Samantala, ito namang si Christy, gumaling na siya sa combat. Pakikipaglaban, nagkasanay sila. Nagkakaroon sila ng combat dito, magkakalaban sila. Kalaban ni Sawa, si Bangus o si Christy. Dito pa lang, talagang lamang na si Christy. Saka sa loob ng 4 na taon niya sa Kalasaga, mas mahusay pa siyang lumaban kaysa kay Sawa. Mas matindi yung training na napagdaanan niya, saka madali siyang matuto. Mas magaling siya sa fighting scenes. Sabi ni Christy o ni Bangus, Sawa, susuko ka na ba? Ngayon, ito namang si Leslie, kinausap si Shaira. Grabe siya, Bes, talagang kinarir mo na yung pagiging substitute mother mo dyan kay Tori, Talaga lang. Sa totoo nga niya, may pakinabang naman siya sa akin. Alam ba kung bakit? Noong mga panahon na umiiyak si Tori, nasanay na kapag aalis ako ng bahay. Kaya ayun, wala na rin nagawa yung matanda na lola niya ni Tori, kundi papuntahin ako palagi sa bahay ni Jordan at hindi siya nagre-reklamo dahil ako lang kasi nagpapatahan kay Tori. Nakita naman niya na inaalagaan ko si Tori, saka napamahal na rin ako doon sa bata. Kaya meron papel sa akin yung bata para karirin ko yung pagiging girlfriend ni Jordan. Sabi naman ni Leslie, ang tagal niyo na magkarelasyon, 4 years na kayo, ano bang plano? Magyaya ba siya magpakasal kayo? Doon na rin naman papunta yun, sabi ni Shaira. Ang sabihin mo, baka naalala pa rin ni Jordan yung late wife niya. So nawala ng gana si Shaira, umalis na. Ngayon, habang pinapanood ni Shaira yung mga bata sa children's party, lumapit si Jordan, sabi niya, ba't ka nandito? Naiingayon ka na ba sa mga bata? Hindi naman. Alam mo, Jordan, naisip ko lang yung sinabi ni Tori kanina. Yung sana magkaroon na raw siya ng mami. Alam mo, matagal na rin naman tayo eh. 4 years in a relationship. Siguro naman tayo na, di ba? Ngayon sabi naman ni Sawa, dumako na muna tayo dito. Alam mo, hindi ako magpapatalo sa'yo. Dalang asawa, kayang-kaya niyang lapain ng Bangus. Sabi naman ni Bangus, talaga lang naglaban sila. Nagbuno uli sila dito. Talaga nag-cheer up sila. May mga kakampi din kay Bangus, may kakampi rin si Sawa. Ngayon sabi naman ni Leon, tayo.
Talagang matirang matibay, talagang kung sinong susuko, siya ang talo. Ngayon sabi naman ni Shaira, balik tayo dito. Alam mo, it's time na siguro para magpakasal tayo para maging mami ni Tori. Alam mo naman na kung gaano kamahal yung bata. Dedicated naman ako sa lahat ng mga bagay. Saka, handa na naman ako eh. Sabi ni Shaira, no? Siguro it's time na para magpakasal tayo. Ngayon, eto na. Natalo na nga ng tuluyan ni Christy itong si Sawa. Nagawa niya ng paraan. Na-headlock niya eh. Ayan, no? Sabi ni Sawa, suko na ako, tama na. Talagang hindi siya tinigilan, sakal na sakal siya eh. Ngayon sa pagkakataong to, panalo si Bangus. Nag-cheer up sa kanya yung mga tao, yung mga miyembro ng Kalasag, tapos kinuha siya agad ni Leon, itinayo siya. Alam mo ba, Bangus, ikaw lamang ang nakatalong babae dito kay Sawa. For the first time, sabi niya, no? Kaya, pwede ka nang isali sa misyon, sabi niya. So, itong si Sawa na bad trip, at tuwan-tuwa naman itong si Christy. Nakangiti siya at nagpasalamat kay Leon. Inangat ni Leon ang kanyang kamay at syempre nagdiwang silang lahat sa pagkapanalo nga ni Bangus. Samantala, nitong gabi, syempre may nangyari kina Alakdan sa kay Sawa. Sila na pala dito. Sabi naman ni Sawa, ayoko nang humirit pa, alis ako na maaga bukas, samahan ko na sina Kapusit sa kasi Billy, mamimili ng mga pagkain sa palengke. Hindi mo na ba alam? Nabago na ang toka mo Pinalitan ka na ni Bangus. Si Bangus na pumalit sa pwesto mo. Sumama ka na raw kina Kuwago, sabi ni Leon. At kami naman, ninabuhaya sa kani Bakulaw. Maniningil kami ng mga buwis sa bayan. Sabi naman ni Alakdan, Sawa, among sabihin nag-selos ka pa rin dyan kay, Bangus. Hindi naman. Kasi wala na akong nararamdaman pa kay Leon. Sa akin lang, yung Bangus na yan, baka maging balakid din sa kilusan natin. At baka yan pa ang dahilan ng ikasira ng mga plano at pag-iisip ni Leon. Imbis na maging maganda yung plano natin, masira dahil dyan. Ngayon, eto pa. Pumunta rito si Jordan kay Carmen para humingi ng basbas. Sabi niya, meron bang problema si Tori? May problema ba kayo? Wala naman pong problema, ma. Pati si Tori wala. Anong dahilan? Ba't ka na pa rito? Ma, meron lang po talaga akong sadya sa inyo. Gusto ko lang kayo makausap ng kayo lang. Sana, hingi sana ako ng basbas sa inyo. Dahil alam ko naman po na mahal ko po ang anak ninyo si Christy at malaki po yung respeto ko sa inyo. Pero, si Shaira ho kasi yung nagpabago ng buhay ko, nagpalakas ng loob ko ng mga panahong nasa down moment ako. At saka, desidido na rin siya para maging asawa ko. Gusto niya na pong pakasalan ko siya. Saka, hindi naman po namin pababayaan si Tori, sabi ni Carmen. Kung ganun, mawawalan na ako ng papel sa buhay ni Tori. Kasi magiging asawa mo na si Shaira. Paano na yung pag-aalaga sa kanya? Naman, kayo pa rin po ang lola ni Tori. Kayo pa rin po mag-aalaga sa kanya at magiging parte kayo ng buhay niya. Ang sa akin lang naman, Jordan, wala akong pakialam kung gusto mo magmahal muli. Pero syempre, darating yung panahon na si Shaira na ang kikilalaning ina ni Tori. May mga pagkakataon na baka hindi kami magkasundo sa pagpapalaki kay Tori, sa pagpapaalaga sa bata. Paano yun? Kasi may gusto siya, tapos may gusto rin ako. Paano kami magkakasundo? Sa akin lang naman, hindi ko kasi gusto yung babae mo. Hanggang ngayon, kahit 4 na taon na kayo, hindi pa rin ako palagay sa kanya, sabi ni Carmen. Kaya yung hinihingi mong basbas sa akin na pakakasalan mo siya, okay sige, sasagutin ko. Hindi ako pumapayag, hindi ko gusto na magpakasal ka sa kanya. Sabi nga ni Carmen, na-real talk si Jordan. Which is tama naman, kasi nga naman, iba talaga yung datingan nga ni Shaira, yung pakiramdam talaga ni Carmen, iba. Hindi talaga siya, komportable kapag kasama yon. So, mas pampapanatag siya kung sa ibang babae na lang sana ikasal kung si Jordan, di ba? Baka meron pa siyang makilalang iba pa kaysa dito kay Shaira. At dito na nga po nagtatapos ang review Enrica para sa gabing ito, mga kapuso. Abangan natin sa Lunes dahil wala tayong episode ng Biyernes. So, bibilang pa ang 3 araw bago muli natin mapanood ang episode 30 ng Asawa Ko. Ang planong pagpapakasal ni Leon at Christy at ni Shaira saka ni Jordan. Nagkapalit sila ng asawa. So, syempre tinanggap nila yung offer ng bawat isa na sila magpakasal para magkaroon sila ng karapatan
sa pamilya at sa puso, di ba, ng kanilang minamahal. Yan ang ating pakatutukan mga kapuso, at kung bago ka pa lamang sa aking channel, kung maaari makahingi ako sa iyo ng subscribe at i-click mo na rin ang bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Asawa ng Asawa Ko and other GMA shows tulad nito. Happy weekends mga kapuso, happy viewing, maraming salamat po sa inyong lahat and God bless us all.